Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. At tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Yan. Ako ang batas, yo. At huling tama nga ba huli? Oh, huling second round ng Langit Lupa to no? Blitz and John Delo. Sayang na hindi ko pa ito napanood bago ako nakapagbigay ng mga prediction ko para sa Right of Way 2, pero di ba? Hindi naman talaga importante kung anong tingin ko Yeah. Pero ngayon, panoorin natin. Enjoyin natin. Bago ko simulan, sagot ako ng ilang comments. Sabi ni Rex Johnson Saludares 7718, solid si mag-analyze batas. Nililista talaga mga solid na binibitawan. So malamang first time yung manood nitong channel ko, no, kanya niya sinabi yun. So, salamat at umabot ka dito. Sana hindi mo huling beses pinanood. Hindi yan yung huling beses mong panonoorin sa channel na to. Tingin pa tayo. Ito, sabi ni Darrell Balodong, Sir Mark, how are you related po kay Cha ng Almoranas? God bless, sir. Tropa yan si Cha. Meron kaming, kumbaga, nagkakilala kami dahil sa Balian ng Liig. Banda niya dati yung, hanggang ngayon naman, minsan tumutugtog pa rin sila, Almoranas. So, kumbaga, dahil sa Distorted Mankind, nakilala ko ang Almoranas. So, si Mac tsaka si M-Joke. Inaanak ko rin yung bunso ni Mac, mag-gitarista nila. So, doon, naging magkumpare kami ni Cha. At sa lahat na hindi nakakaalam, may pake sa ginagawa namin sa metal, yung banda ko dati, Supremo, kumanta si Cha sa amin ng ilang gig bago bumalik si JR. So, yeah. Yun. Tropa yan si Cha. Tapos, ano ba? Ano tayo? Sabi ni Hero Den Manupod 8408, yon, salamat po sir Ginoong Rodriguez aka Batas sa upload po sir, and shout out po from Riyadh KSA po sir, salamat. So yeah. Tas Carl John Bindol, Jerome Abalos nga ha, palpak pala ang linya ni Tips. So tungkol sa larawan ko pas yan, no? Hindi ko naman gusto i-expose si Tipsy D, pero kumbaga sa akin syempre common knowledge yun, kaya ko lang nabanggit nung review ko yun. Ano pa ba? Oh yun, may nag-comment din si DMMD1925, yup sir Mark, larawan ko pas by Jerome Abalos sir, na nakakaalam lang talaga yung mga nakikinig ng mga Pinoy old school metal. Dead by Stereo, Tonyo. Yeah, Dead by Stereo pare, isa sa mga OGs yan, 90s, di ba? Nung mid-90s lumabas na sila. Isa sa mga pinakaunang marinig mo sa radyo na metal. May album na mabibili mo sa mga record bars. Sabi naman ni Soldier Angel 6545, para mas bata ka ngayon boss kaysa noong 2016. Baka nga.
Psychedelic 9441, isang himala ni review niya to may isang video siya na sinabi niya di niya i-review mga past battles nung sa Pinas pa siya. Haha. Tama ka dun. Wala talaga akong plano sana pero sabihin ko sa inyo totoo, gusto ko medyo hinugin yung right of way bago ko simulan. Nakita ko parang ang pagitan lang isang buwan mahigit ng konti. So naisip ko, mag-review muna ako ng lumang battles para kahit papaano mas may oras yung mas mahinog pa yung panahon para dun sa right of way na uploads, no. Ayokong dikitan yung uploads talaga as much as pwede. Sinusubukan ko delay. So ngayon unti-unti ko na i-delay siya na sa tamang pace lang din. So okay din. Tsaka pare, kung 2020 tayo nag-usap, wala akong plano umalis ng bansa. As in, alam ng mga nakakilala sa akin na totoo yun na kung merong isang tao na may iwan sa Pilipinas hanggang sa dulo, ako yun. Pero alam mo yun, hindi mo masasabi pag kagaya no. Pagkatapos sa ilang taon, biglang boom, nagpasya kami na tangina, umalis. So ano rin kumbaga walang mahirap na paninindigan ko lang ang mga bagay dahil lang sa sinabi ko dati, di ba? Kumbaga parang ganun talaga minsan. Ano pa ba? Okay na yun siguro, no? Okay na yan. Tama na yun. Ito na. Load tayo. Flipped up beer, yo. Mapunta pala sa malayo kang kalugawan ng tak, diretso lapag, sumasapak, sabay patadu. Bottom face verses mula sa face first, 100k na acres, sakop ng mushroom cloud kapag pinasabog underground. Ano lang kulit ng beat na yun, parang Griselda tempo na yung ginagawa nilang yun. Astig. Gusto ko lang i-shoutout si Isok dahil ngayon siya na yung gitarista ng Kwan. Parang nag-iba rin yung tunog. Pinapakinggan ko lately yung mga nirelease nila na siya na yung gitarista. Parang grabe grabe yung tunog. Ako, parang trip ko. So, shout out kay Isok tsaka sa Kwan. Yeah. Solid. Dati ni-record ko siya nung panahon na recording engineer ako. Ni-record ko yung banda niya, Enemies of Saturn. Ibang klase na rin talaga si Isok mag-gitara kahit dati pa. Tapos siya yung una kong nakitaan na naka-double cut na Les Paul. Parang tangina, napaka-solid. Masaya pero iba yung ngayon yung saya, yung excitement, tsaka excited ako may spit yung mga
baon ko. Una, thankful ako na umabot akong second round. Ganun pa rin, may konting kaba pero parang inubos ko na sa practice. Parang ngayon mas excitement na lang, ganun. Tingin ko mangyayari dito magiging pukpukan. Sabi daw nila style clash. Pareho rin kami may mga technical sides kaya magiging maganda tong laban. Parang sinasabi nila style clash daw. So siguro baka ganun nga talaga, parang magkaibang flavor. So baka unique yung laban namin compared dun sa iba. Una sa lahat yung boses niya napaka-commanding, tapos yung technicals niya yung 1-to-1-to, punto per punto, tsaka may sulat din naman talaga siya. Magaling siya umadlib, ganun. So kahit hindi parte ng linya niya, parang nakuha niya yung crowd, ganun. Asa ng tao sa akin mas doble sa pinakita ko nung una at mas madali ako nakapaghanda dito dahil kilala ko na yung kalaban ko, may mga info na rin ako, madali ako nakasulat, nakahanap ng mga angles. Mas stricto ako sa sarili ko kumpara sa laban na non-tour na ganun. Parang bawas muna yung eksperimento, mas mag-stick ka sa alam mong gumagana, parang ganun. Yo Blitzen, alam ko sa rin sa pinakamalupit sa batch natin kaya sana huwag ka mag-choke Gerahay at pala si John galingan Delo. mo dahil gagalingan ko rin, hindi ako pumunta Shoutout dito sa para Gerahay makamama. Letra, yo. Kaya kita-kits mamaya. Jadelo, good luck sa atin. Galingan mo, galingan ko. Yeah. Ilo represent, yo. Gerahay Letra. Shoutout sa'yo, Doc Panda. Flip top, right of way, day 1. Nandito pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong City. Panlimang laban na natin ngayong gabi. Langit Lupa, 2026, battle ang parating. Shoutout sa lahat ng MCs na sumusuporta pa rin sa mga ganitong klaseng event kahit wala silang laban. Pero lalayo pa rin ang binabiyahin nila para sa event na to. Siyempre lahat ng MCs na, What's up, Parik? na may laban. Ina. Parang matagal na kaming hindi nakapagkwentuhan ni Arik. Yeah. Magkikwentuhan tayo soon. Pero malayo rin pinanggalingan para sa event na to. Flip top magigay para sa parating nating laban. Flip top official merch, Langit Lupa, long sleeve, available online, available din dito sa shop. Syempre mga hindi nanalo nung Langit Lupa, magkakaroon pa kayo na ito. Abangan nyo lang at syempre may iba pa tayong plano para sa Langit Lupa tournament. Abangan na lang din natin yan. Shoutouts mga represent Collab, Real Jokes, High Minds, Crown Manila, Black Manila, Ulap Unhinged 74, Branded, Hype Beat, shoutouts sa kanila lahat. Flip Top Beer, tikman nyo dito sa Matchpoint Sports Bar. At sa kanan ko, Roa City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay John Delo. Shoutout Gerahay Letra, Tito Lo, Binalaybay, kay Doktora Kahil, kay Deadland, kay Maiko, kay Doc Aurelio, kay Boss Jolben, kag Iho Faklan. Game. Shoutout sa Binalaybay Iho. at Girahay Letra. Shoutout Doc kay Pando, Alex Iho. Panda, supportahan nyo rin yan. At sa kaliwa ko naman, galing bang North Caloocan, para sa inyo, Rap Lines Battle League represent. Mag-iay tayo lahat para kay Blitzen. Morpheus, I get both bills. I wanna find out what it all feels. It won't collide, so don't ask why it ain't an indecision if it's all real. Shout out, pray for us. Face first. Ganun pala ginagawa niyo tugtugan, ha? Tangina, solid yun, ha? Rap lines. Shoutout sa Rap Lines, shoutout sa Vitroom at lahat ng kay Reniel, shoutout sa kanilang lahat. At nanalo ng coin toss, si John Delo, pinili niyo mauna. Si Blitzen, tig 2 minuto dapat at tournament battle ito. Pakinggan natin, unang banat, right of way, Langit Lupa, Blitzen. John Delo ng Gerahay Letra. Sa batch namin, siya daw yung pinakabenta. Sa harap ng mga alpha, nag-iisang beta. Kita na tema. Agresibo laban sa madalas magpatawa. Yung delivery ni Gago parang lagi nagmamakaawa, napakadupang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Sobrang lambing magsalita kaya magaling siya mangutang. Ang daya mo naman. So pagkalaban mo to, nakaka-guilty. Uloy, si Enigma kinulang sa paglilitis. Gusto niya atang matawa sa kabila ng mga krisis na papasigaw mo yung mga tao. Tangina, no? Lakas ng line na yun. Gusto niya ata matawa sa gitna ng krisis. Puta.
Sa kalagitnaan ng krisis, parang gano'n nata. No? Hanip. Ganon din mga ipis, kaya tatapak-tapakan ko lang to. Kala nila magaling ka, pero kung suriin mga banat di naman umaasinta. Habang ako tirador sa anggulo tunay na shooter. Habang ako tirador sa anggulo tunay na shooter, nakukuha mo lang yung crowd kasi yung rounds mo mala bloopers. Di ka rapper, isa kang poser. Ako sa sobrang lupit, yung bargain nag-alter na ng poster. Oh. So, parang yan ata yung issue dun sa AI no, na poster ng event. Nawawala lang tong probinsyano sa kanyang natural habitat. Di ka nakakatuwa, hibang. Pinagtatawa ng kanila. Hindi ka komedyan, isa ka lang laughing stock. Kay Ro, nakatsamba ka lang, ako buong liga binadibag. Hindi ka komedyante. Laughing stock ka. Parang ganun, no? Ina, seryoso to si Blitzen. Fucking shit. So anong gagawin mo? Mananarkastic, mamimiloso po, magyayabang to malamang dahil mga bara, makamasa, palaban daw at malaman, pero di naman yan tumatama. Dala-dala mo, madaling mabasa, tanga-tanga to, madaling mabasa, gadakalabog, kalapit na bala. Pagkatapos ko, yung bakin nito sa syudad na to ay ibabalandra. Jandelo, jandedo, mali na sa akin tinapat. Mahina to enigma, kaya bakit hinarap? Mabilisan na pagsikat, mabilis din babagsak. Pag ako yung Whew. Sino kalaban ito sa right of way? Sandali. Check natin. Right of way to Sisig. Fuck. Parang solid din si Blitzen, no? Laban kay Sisig. Sinabi ko sa prediction ko na malamang Sisig yun. Makukuha ni Sisig dahil crowd favorite ata siya, tsaka sa kanya yung momentum. Pero ngayon, habang pinaparad ko si Blitzen, parang hindi ganun kadali para kay Sisik yun. No? Tingnan natin. Pagkatas ng battle na to, i-reassess ko yung Blitzen versus Sisik na lineup. Kasi by the time na in-upload ko to, katatapos lang ng day 2, ng right of way 2. So, yeah. Tingnan natin. sumigaw, umaapoy, malasantel mo. Pag ikaw yung sumigaw, wala ka boy, tunog falseto. Parang Yeah. tanga sa pagranap, pangarap magkakanta nito, pagkalapat yan sa truck, nawawala naman sa metro. Jandelo! Gusto mag-rap para pandagdag sa peso. Isa kang panggap, walang ambag, sarap, walang talento. Barilin o tagain, parang gusto ko gawin pareho. Malakit man na mainam ang iyong kadwelo. Kanina pa nakapwesto, sabay bang! Patayin to sa Manila para mawala ulit sa metro. Lakas ni Jandelo, no? Ay, ni Jandelo tuloy. Ni Blitzen, no? Parang ngayon, napaisip ako, parang sisisik nga ba mananalo, tingin ko. Tingnan natin. Basic shit! Oh. Basic shit. Blitzen, bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solid yung round niya na yun. Solid. Parang grown man shit din siya. Magiging factor siguro sa malamang magiging factor sa battle yung age difference nila. Sa angles,
sa angles. Iba rin eh. May rap ability rin at may delivery din si Blitzen eh. Beta, puro alpha na merong beta, parang ganyan. Pinuntusan ko yun. Yung malambing magsalita, magaling mangutang. Gusto niya ata matuwa sa kalagitnaan ng krisis yun. Napakalakas na linya nun para sa akin, tangina, no? Tsaka yung umaasinta, yung mga bala, nag-alter na ng poster. Ang bargain kanino ba? Kay Sinyo, no? Kay Sinyo nga ba? Kay Sinyo nga ata. Oh. What's up, Sinyo? Tangina, number 1 in the world. Motherfucker. Yeah. Parang tangina, oo nga, no? Parang hindi kami naglaban ni Sinyo. Hindi ko nalabanan ng number 1 in the world. Number 2 nalabanan ko eh. Si Shernan eh. Pero kami Sinyo, sayang hindi nangyari, no? Kasi yun nga eh, parang sa totoo, wala naman ako mga hinahabol. Parang kahit sino yung kaharap ko, hindi magmamatter sa story ako. Kumbaga, alam mo yun, para sa akin, kumbaga, syempre nakakatuwa na umabot ako at nalabanan ko ang greatest of the greatest. Di ba? Alam mo yun, yung mga top dogs na labanan ko, solid yun. Pero hindi ko hinangad na labanan sila. Hinangad kong maging nasa taas. Yun siguro yung difference eh. Parang gusto ko maging best nung panahon na mainit ako. Di ba? So, kung sino yung kailangan kong daanan para mapatunayan ko yun yung dadaanan ko. Ang difference kasi sa iba, napapansin ko, gusto nila yung mga tao particular na kalaban. Di ba? Parang yung storya nila, kailangan nandun yung, kumbaga parang ganun eh, meron silang narrative nila eh, na parang, hindi, ikaw dapat yung ano ko eh. Alam mo yun, parang tangin na. So, mabalik tayo nun. Yun nga, no, kumbaga, wala lang sigurong sense na magkatapat kami noong mga panahon na active ako. Hindi naisip ni Nigma yun. So, hindi nangyari yun. Pero ako nga, no, parang shit, number 1 in the world yan eh. Teka, nasa na ba ako? Buong liga binadibag, yan. Tapos yung di komedyante, laughing stock yun, pinuntasan ko rin yun. Tapos yung mabilis din babagsak, mabilis sa akyat, parang gano'n ata siya, hindi ko na maalala. Tapos yung tunog falsetto, ang galing lang kung paano nyo sineta papunta doon. Tapos yung nawawala naman sa metro, tapos kung paano nyo tinapos na mawala ulit sa metro. So yeah, 11 points, alam kong kinakabahan siya niyan. Kanya may konti siya mga stumble na minsan nangyayari lang talaga eh, di ba? Minsan yung mga ganong stumble, alam ko nagiging factor siya sa decision ng judges. Pero sa akin, yung ganong klaseng stumble, hindi masyado. Nakaka-hassle sa pakiramdam. Oo, gets ko yun. Bilang ikaw yun, na may konti kang gano'n na parang, fuck, kailangan mas malinis, di ba? Pero okay lang yun. Tao lang. Ramdam mo minsan talaga na minsan para fuck, putang ina. Mas nalula ka habang nasa stage. Nangyayari talaga eh. Alam mo yun. Sa akin, nangyayari yun. Pero wala eh. It is what it is, di ba? Kailangan mo mabuhay sa mga resulta ng mga ginawa mo. Yun lang yun. So, yeah. Round 1 ni Blitzen, 11 points. Tingnan natin si John Delo. Yung mga bara
Masyadong alanganin. At tirador ka nga kasi yung laway mo kanina pa tumatama sa akin. Boss, legit. Kamukha mo yung mga sumasayaw sa TikTok ng hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Boracay game! Yo, nung nakaraan, aminado, may problema ako sa delivery, pero salamat dahil bawat verso ko, dama nyo. Oo, may problema lang sa delivery, pero habang ikaw problema mo ngayon yung bigat ng dala ko. Kung yung binigay ko kay Ro, di na nga lahat itong si Blitz, dublehin na ang matatanggap. Langit lupa ay bagong negosyo, pero wag kang umasa na merong soft opening na magaganap. Dahil intro pa lang, babalagbagin ko to at ipapakita sa mga walang bilib, nandirito at nakikinig, na sa labang to hindi ako yung wala kang leeg! Yo, tanginang karabaw to. Ang motto sa buhay, Blitzen Love Food. Kaya nung grain na salt, nakatipid si boss, ang binigay sa yung talent fee, Andox. Binigay Andox. Sabi niya sa isang laban, okay lang, walang jowa, nakakajakol naman paminsan-minsan. Sinigaw pa. Proud pa sa kanyang pinagsasabi. Ako nga araw-araw nagjajakol, di ko naman pinagmamalaki. Pero yung pagjajakol niya, hindi yun totoo. Kasi pag nakakita ko ng sexy, hanggang sa tingin, nakatutok yan. Kawawang nilalang, sobrang ikli ng braso, di makapagjakol kasi yung kamay hanggang pusod lang. Kilala niyo si Vitrom? Yung tropa niya na may 746 body counts? Di ba napaturo ka sa kanya mag-dog style? Kaso tinarantado ka dong. Yung dog style imbis pa ganon, sa kanya pa ganon. Kaya mong tsumupa gamit butas ng ilong. Grabe namang ilong yan. Parang matotodas ka. Pag sinilip mo ng ganito, putang ina yung butas, o may butas pa. Ano? Ilong mo na naman? Yung damdamin mo ba ay kumikirot-kirot? Gago din yan kasi yung ilong mo pasikat, hindi naman puso, pero tumitibok-tibok. Ano, galit ka na? Kasi yung insulto ko masyadong marahas. Kung galit ka, tara, pagtapos nito, McDonald's sa labas. Kasi, matapang daw to. Bitbit niya kanyang bayag, saan man lumapag. Matapang ka pala, bakit nung grain na sort yung isang flip-top bouncer, hinamon ka ng suntukan, hindi ka pumalag. Di ba, boss? Ikaw yung boss, di ikaw yun. Pero speaking of bouncer, boss, di ba ganito yung mga trick mong i-hire? Mga mukhang bulldog. Kaya kung ako sa'yo, wala kang trabaho, mag-apply ka sa flip-top, brother. At least, kung hindi ka mabigyan ng regular battle, pwede ka maging regular bouncer. Di ba, boss? Kasi lahat ng katangian ng isang bouncer, nasa iyo na halos. Kaso mukhang hindi ito papasa kung ngayon pa lang yung mga simple kong suntok, di mo mabantayan ng maayos. Tingin mo sa akin mahina, mali ka ng hinala, ikaw yung bulagta at nabaon. Gamit linyang pambata, siya ay binata, kaya magtatanda ka na ngayon. Yung mga pumusta dito, itong pambato nyo, delikado ang lagay. Pagtapos ng gabing to, isa ako sa makikita nyong matatag. Ikaw naman yung matatag, buang patay. Lahat ng bala, rekta, kahit mangilag, ay tatamaan. Ikaw yung masisilap, masisibak, matitibag sa ating bakbakan. Sa isang iglap, mararanasan, bababaliktad ang kaganapan. Round 1, walang fat jokes at overweight angle sapagkat hindi ka naman mabigat na kalaban. Paano ang banat? Pahinga natin! May mga solid na linya rin si Zandelo, no? So, alam mo na may ano kagad sa kanya. Kumbaga medyo handicap match kagad dahil
hindi siya ganun ka-komportable sa Tagalog. Hindi niya mother tongue, no? So, shoutout kay John Delo para doon dahil iba rin yun. Isa sa mga factor na ano ka kagad. Disadvantage kagad sa'yo, no? Pero, laban lang, astig yun. Bigyan ko siya ng 4 points. Yung may butas pa, yung ilong, yung butas, may butas pa. Tas yung magtatanda na ngayon, parang nilaro niya, ano ba, bata. Ganon. Tas yung matatag, tsaka matatag po ang patay, nilaro niyang yun, pinuntusan ko yun, at di ka naman mabigat na kalaban. No fat jokes, no ganyan. Kasi hindi ka naman mabigat na kalaban. So, yeah. 4-11. Para sa lente ko o sa listahan ko, nakuha ni Blitzen yung round na yun. Sa live, sa tingin ko, kay Blitzen ko rin bibigay yan. Napaka-lame boy! Di mo ako madadaan sa Kenkoy, tang-ina mo dyan, Delo, mukha kang short hair na empoy. Share ng bikini pics pag late night sa Facebook. Yung mundo lalong umiinit kasi mahilig siya sa AI na fake nudes. Yan, tanginan nyo. Kaka-AI nyo, ang init na ngayon. Ang bilis mag-like ng pics ng chicks kahit bago lang yung upload. Hanggang Facebook lang siya kasi yung porno sa kanila 3 oras bago mag-load. Ang inana. Pag may babae, up and down yung mata. Kala mo nagsisiso. John Delo, mukha kang tricycle driver. Tricycle driver na lang hihipo. Pero trabaho na ito may-ari ng Binalaybay. Isang maliit na liga sa Capiz. Yung premyo sa kanila, 1 kilong bigas sa 3 piraso na kamatis. Meron siyang MC, si Saint B. Pinilit niyang lumaban kahit merong bagong baby. Tapos ang tagal in-upload, feel na feel yung pagkabossing. Pagkalabas ng vid, yung baby ni Saint marunong na magyosi. Ang ina nito. Ang ina. Hindi ka kampiyon. May-ari ka lang ng liga. Puro ka koneksyon. At puro impluensya. Nagtanong si Enigma, John Delo, sino magre-rep ng liga mo? Sumagot si Pabida, uy, Boss Eric, sige ako. Ano na ito? Yung mga kalugar na ito, matataas yung hangarin. At ang napili ni John Delo, lahat sila ay harangin. At huwag mong sabihin na hindi ikaw yung nag-decide. May-ari ka ng liga at may koneksyon sa girahay. Kaya una pa lang yung desisyon hindi na pantay. Tang-ina ang sahol. Daig mo pa yung kongresista na patagong kontraktor. Kasi puro to connect. Kakilala niya si Sak, kakilala niya si GL. Hindi to nagpapapigil. Sa eksena palaging updated. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Tangina nito. Kilala niya rin si Boss Lots kaya hinahanap niya si Apex. Ngayon nakapasok na ng flip top na puro slapsticks at antics. Siya daw si John Wick. Tingin ko John Wick. Mga kaliga, ginatekeep. Puro ka gimmick, mga tira mo basic. Madali lang iwasan John Wick. Ako si Neo sa Matrix. Ooh.
Puro ka Facebook bars at TikTok jokes. Pag nagsusulat to, kumakaripa sa net. Dami mong pakulo pero hilaw ka pa rin. Boring daw kami ni Vlad kasi hindi niya magets. Sikmurahan ko kaya baka merong madigest. Tangina mo ka. Madami ka sinasabi. Ang haba ng rounds. Ang dami mong sinasabi kaya nakakatsamba ka minsan. Pero hindi masustansya ang pagkain na instant. Hindi masustansya ang pagkain na instant. Mayayanig yung pagkatao parang tinamaan ng big one. Maliliit si Jandelo, gagawin ko tong Lil Jan. Ang ina ka. Umaasa ka pa rin sa crowd? Yung mga yan magaling na mag-discern. At yung baon mo, Band-Aid solution sa 3rd-degree burns. Matagal ka ng patay as far as I'm concerned. Kinukulit na nga ako ni Sisik. Bitch, wait your fucking turn. Putang ina. Parang tingin ko si Blitzen na mananalo kay Sisik. So, ngayon na naka-upload na to, tapos na yung battle. Tama ako, no? Hindi. Crowd favorite si Sisik din eh. Hindi, pero solid tong material ni Blitzen dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points, yo. Yeah. Short hair na empoy, pinuntasan ko yan. Tapos yung AI na fake nudes, umiinit. Tapos 3 oras bago mag-load. Tricycle driver na nanghihipo. Tapos kamatis. Ano ba yung kamatis? Paano ba yung sa kamatis? Yung premium kamatis. Parang gano'n ata eh, no? Tapos marunong na mag-yosi yung anak sa tagal ng upload. Yung representative, sige ako. Tapos konsihal na patagong kontraktor. Tapos Neo sa Matrix, ang solid lang. Tsaka merong ma-digest, yung sikmuraan para baka merong ma-digest. Tapos walang sustansya ang pagkain na instant. Tangina, no. Itong Jandelo, manliliit, gagawin kong Lil Jan. Solid yun. Rest in peace kay Lil Jan. Third degree burns. Band-Aid solution sa 3rd degree burns. Puta. Tsaka yung wait for your fucking turn. So, yeah. Solid. Tingnan natin round 2 ni Jandelo. Ano ang banat? Pahinga natin. Tanginang to, pag bumanat, walang hype. Bakit pa ako magtsatsaga sa porno kung kaya ko man kumatot ng live? Yo. Nung Grain na Salt, halos kalahati ng round 1 niya tungkol lang sa pagkagandang lalaki ng kalaban. Yung pagka-bitter mo, men, ay halata. Kalalaking tao, insecure sa kapugian ng kapwa lalaki, tangina, bading na mataba. Kung marami kang ipon, wag ka sa akin magtipid dahil ikaw yung mabibenga. Kung nakalusot ka man sa bargain, katapat mo ngayon yung mas mabenta. Di lang sa sulat, lalo sa... Mas mabenta, bargain, no?
pare, lalo sa letra, ibang klase pa lumetra. Mga bara ko ay wholesale, rekta lahat sa bodega. O, Astig. liver punch mula sa legend, tatama sa kanyang body. Bawat linya-linya, sobrang lakas ng suntok. Tawagin mo ko sa ngalang Ali. Pero hindi pa tapos. Suntok lang ng suntok, babagsak pag natama. Sa ngalang Ali. Shoutout kay Ali, no? Linya-linya, tangina. Talagang aabutin yung bodega hanggang ma-stop na yung kalaban. At ating pag-usapan yung pagdarag mo sa bargain. Na-casual yung poster nila AI. Then why? Tanong lang, pag AI ba yung poster, yung event ay makakancel? Pag AI ba yung poster, walang maproproduce na malakas na MC o maganda na battle? Di ba? Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung mga video hindi... Bakit yung Motus? Sobrang ganda ng poster pero yung ibang video na kurap at di na-upload. Talaga nangyayari. Tangina. Yung floodway maganda din, kaso yung mga MCs daw, mga mabaho. Ang punto ko lang, hayaan mo sila, kasi hindi naman ikaw yung nakahassle, Brad. Wala namang problema kung AI yung pangit yung poster, ang importante buhay yung essence ng battle rap. Alam ko pinuputok ng butchi mo, Bogart. Wag ka mag-deny, tol. Ayaw mo sa AI kasi sa Motos na body bag ka ng cyborg. Ulol! Natulol. Yung pandidiri niya sa AI, binuhos niya lahat sa wak na VLD. Hipokrito, ayaw sa AI, isa ka din naman sa putang inang umaasa lang din sa chat GPT. Di ba, minsan ang laking tulong ng AI, di ba? Di ba? Kaya yung galit mo sa amba nag-ugat. Galit-galitan sa AI pero ang hilig mo manood ng mga nagsasalitang burat. Boss! Ako to si Burat. Ano? Puro AI ba? Gago dahil dyan di ka makakatapak ng semis. Kaka-AI angle sa langit lupa, isa ka na ding AI. Automatic ikis! Kaya, I'm here. Kaya yung issue mo sa kanila, hindi na okay. Kung sa Pampanga bargain, liga ng AI, yung mulo, pulo, floodway, rap lines, liga ng mga OA. Di ba? Maliban lang kay Sisik. Floodway. Love you, bro. Kasi kung napansin nyo, ang dami nila na may istilong iisa. Sa bara ay babad na babad. Tapos sa battle, sobrang hyper. Pag may nag-react, magre-react at matutulakan kayo agad. Parang ganito, tol. Wow! Ang ina! Wala akong pake kung may magalit, tamaan na sa pool. Mga putang inang overacting ang cringe yung sumigaw. Ano kayo, dinosaur? Kaya... Kung may tropa man kayong hurado dyan na at magalit at ipatalo ako, walang kaso kasi muli nyo pa rin ako makikita sa gubat. Sa buwelta, sa ahon, sa isabuhay. Sa Pornhub, sa Tulfo. Kahit sa panaginip nyo, muli nyo akong yung mukha ko lagi nyo na makikita. Habang ikaw pag tinalo kita, hindi mo yan maa-accept. Parang friend request ko kay Enigma. At last,
At last, di lang ikaw, pati buong liga mo, binangasan ko ngayong kalubusang gumawa. At sa labang to, hindi mo kayang dumikit, kaya ako nakusang gumawa. One, two, three, four, five, six. Bigyan ko 6 John Delo. Yung bargain, mas mabenta na laro niya. Pinuntasan ko yun. Tsaka yung rekta sa bodega, parang wholesale. Tapos yung sa Motus, hindi na upload. Totoo ba yun? Putang ina. Mzite. Tapos yung galit ka sa AI pero mahilig ka manood ng mga nagsasalitang burat. Tapos friend request hindi ma-accept. Parang friend request ko kay Enigma. Tsaka yung di mo kaya dumikit, ako na kusang gumawa. Yes, so solid yun. Pero 6 points to 14. Medyo malayo yung pagitan sa scorecard ko, no? Tingnan natin round 3 ni Blitzen. Tangina. Tuwan-tuwa kayo. Yung delivery naman, di malinis. Tangina. AI ka rin, automatic ipis. Tangina. Tangina, bano. Siguradong talo na to kasi si Enigma inaccept ako. Bano ang puta. Napanood ko yung laban na ito sa Bisaya. Ang lakas, hindi nagpapamama. Ang angas mo doon kahit mayroong moments of defeat. Pagdating mo dito, bigla kang comic relief. Kasi seryoso sa Bisaya. Sa Tagalog, patawa. Sa sarili, walang tiwala, galawang pantanga. Nagbago ka na nga ng wika, nagbago ka pa ng style, mali yan na galaw. Ako binabago ko yung kalaban at kanilang mga pananaw. Kunwari proud, Hiligay nun. Kunwari proud, Bisaya. Ulol, proud ka na nanghihiram ng wika. Proud ka na dito nakapasok kasi proud ka sa validation ng Tagalog. Tangina, tsupain mo pa yung crowd, gago. Proud ka sa validation ng Tagalog. Ngayon, probinsyanong dito nakatapak, nagbabalak makaangat. Kalat-kalat, pagtatalak, palag-palag sa alakhak. Umaasta kang alamat porkit maraming palakpak. Mga bara ko pa rin, mas tatagal, mas tatatak. Sa Tagalog, di ka pa sanay. Mga banat mo, laging sablay. Magtawag ka pa ng ibang bay. Patayin ko kayo sabay-sabay. Kulang ka pa sa magmumukha ka na bata, tatak mo dyan sa iyong apog. Paano to nakapasok? Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ako sa Tagalog. Tingnan mo ka! Ginaya mo lang si Masta, ginaya mo si Manda, pero mahina yung sapak. Sa sobra mong wak, ginaya mo rin si Crack. Sa mga kaliga, sa sariling wika, ganap ka na traitor. Natuto ka magtagalog pero walang sariling flavor. O kulang ka sa sangkap, kahit anong gawin mong paraan. Ako yung matabang kalaban, ikaw yung kalaban na matabang. So ano, barilin o tagain? Tagain na lang para mabagal at may punto. Pupugutan to ng ulo kasi aangat ko sa dulo. Pasensya ko yung kamatayan Ang ina, no? masyadong malagim. At least yung Bisaya, inaangat ko pa rin. Parang maikli yung round yan na to.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points kay Blitzen, round 3. Yung inaccept ako, rebat. Tsaka yung ako, kalaban ko, binabago kanilang mga pananaw. Ang lakas ng line na yun. Tapos patayin ko kayo sabay-sabay kahit maghatak ka pa. Parang ganun yung ano niya. Tapos tinaga ako sa Tagalog. Mga gandang laro lang ng mga salita, no? Tapos ginaya mo si Crack. Yung matabang kalaban na matabang. Tangina. Tsaka yung iaangat ko sa dulo, yung ulo. Tangina, victory. Buking ina, no? So, yeah. Tingnan natin round 3 ni John Delo. Parang yun yung pinakamahinang round ni Blitzen. Yung pagkawak mo masyadong halata. Kung pugutan mo ako ng ulo, walang kaso, meron pa naman akong ulo sa baba. Tangina, basang-basa ako ng laway, gagi. Yo. Stop, newly hired. Yo. Game, round 3. Pwede ba guys? Wag muna ako mag-jokes. Pwede. Bars naman, papatapikin ko lang si Boss Arik. Yo. Kuya Kebs, game. Yo, Blitz. Ano sa pakiramdam na idol mo si Winnie the Pooh pero hindi ka makapag-crop top kasi yung puso mo napakadumi? Yo, ito yan. Ilang taon na to sa eksena. Ilang beses na rin nakasalang. Sa battle, laging batak. Kaso karamihan sa performance niya hindi malinis kaya pangalan mo di rin naging kalat. Mula sa unang salang hanggang kay VLD, puro kalimot sa kada laban mo. Kung sa wrestling, pwede to maging si Kane, Big Show, Undertaker, kasi puro chokes lamang to. Kung ganon ipapakita mo, madali ka matupi just like the old times. Pa-sponsor ng Hypebeat, High Minds, Unhinged, Real Jokes, gamitin ko pang atake. Ganon mag-clothesline. At tignan nyo yung oras online. Kahit di pa nag-316, makakatikim to ng stunner. Hindi ako yung tipong may pagka-AJ Styles, pero ramdam nyo yung aking power. Kaya bugbog, sarado tong baboy, ngayon dito sa stage. Ngayon lang ako nag-wrestling reference, pero yung linya ko kaninang round 1 at 2 pa nag-i-edge. Sa lahat ng may... Ina, boss. Bars yung boss ng tawanan mo. Yo. Sa lahat ng may duda sa akin, palyado ang hula nyo. Iiwanang may trauma to. All 3 rounds, pure domination. Tawagin nyo kung Brock Lesnar. F5 votes makuha ko. Ano kala mo tapos na? Gago yung kasunod, mas interesting pa to, boy. Kakasuot mo ng Pray for Us at kakasama kay Saint Ice na wrestling katuloy. Tangina, yung sakit mo pag bumabattle sa wrestling, nasaling ko pa. Pag nagbasa kami ng comments tungkol sa'yo, yung pagiging choker mo laging napupuna. Dahil wala kang katangian na tumatak sa tao. Sa sarili ay isisi mo yan. Tanging ang pagkamalimutin mo lang yung hindi namin malilimutan. Ah! Ano, yung sandata ko mapurol? Yung sandata ko mapurol, gago. Ang importante ay naiwanan ka ng sugat. Isang butas lang ginawa ko sa buong round 3 pero nagmukha kang donut. O diba? O diba, kahit anong gawin kong atake, sa pool pa rin ang target. Simple lang yung mga setup pero kayang maka-upset. Kasi sabi daw nila, mga tulad daw niya ang bagong meta. Nasa Facebook, nasa TikTok, laging hina-highlight. Pues wala akong pake sa meta. Pagkat ako yung Jandelo, 1 of 1, komedyante na heavy bar type. Pagkat kita nyo naman, mapabara o komedya ang bitaw. Buong rounds, hindi na sayang aking laway kasi sa bracket, siya yung mauusog. Kinulang sa akin tong kidlat, kahit samahan ng kulog. Di ako umaasta na Diyos, saksi lahat ng nanunood. Pero sa gabing ito, damistula akong si Jesus kasi yung hinanda ko para lang sa isang tao, pero lahat kayo yung nabusog. Langit lupa. Bagong negosyo nitong gwapo na ngayon ay nag-exist. At kami yung bagong produkto na ang presyo ay di pa nag-increase. Kung kikita ka sa amin, boss, meron lang akong ideyang i-insist. Manalo o matalo, ipakita mong business-minded ka, huwag kang matakot sa akin mag-invest.
Kita mo naman kung gaano ako kadedikado. At pag ako'y naging official flip-top MC, pangako, sigurado, pwede mo rin ako maging flip-top staff. Tapos pag may event, lagay mo ako sa entrance. Total, ako naman yung bagong tatatak sa mga tao. Bigyan ko ng 3 points si John Delo sa final round niya, no? Yung na-wrestling katuloy, St. Ice na word association niya. Tsaka yung nagmukha kang donut, binutasan ka ng isa. At yung laro niya na setup, upset. So, yeah, tingin ko all 3 rounds yun kay Blitzen. Tingin ko rin parang kay Blitzen, yung Blitzen tsaka Sisik. Babaguhin ko yung Batastradamus ko. Imbis na Sisik, Blitzen yun. Tingnan natin sabihin ng judges. Flip top right of way. Langit Lupa 2026. 3-2, 4-1 Blitzen o 3-2. Para sa laban na yun. 3-2 Blitzen. Shoutout ulit sa mga liga Kay- nila rap. laban sa kay Grahe Sisi. Letra at Binalaybay. Tuloy-tuloy pa rin. Ang boto ng hurado. 3-2. Advancing sa semis. Mag-iay tayo lahat para kay Blitzen. Shoutout sa kay Boss Marlon, kay Kaiser, kay Exit. Shoutout sa Pray For Us, sa Sound Alarm, kay Boss Arik, syempre sa staff ng Flip Top, kay Boss Jeriel, sa Rap Lines, Boss Reniel, sa Face First, kay Kuya Mac Remandaban, sa mga tropa sila Jay, Len, Jeko, sa Face First, Justice para sa Tuboso 19. Yo, round 1, binigay ko siya kay John Delo dahil putangin na pagkatapos nung round ni Blitzen medyo may stutter pero yung sargo ni John Delo talagang suabe. Nandun pa rin yung konektado siya sa crowd, konektado siya sa lahat. Pero yun, round 2 and round 3, binigay ko na siya kay Blitzen. Yung round 2, slight edge. Pero yung round 3, medyo lumaylay si John Delo doon. At mas maraming tumatak sa akin si Blitzen. Mas marami siyang moments, highlights. At saka, binase ko rin siya sa difficulty of fighting. Kaya yun, round 2 and 3, binigay ko kay Blitzen. Round 1 kay John Delo. Props pa rin kay John Delo. Pero yun, 2 and 3 para kay Blitzen. Yun, hindi ko alam kung ibabas nyo ulit ako dahil ganito yung boto ko. Pero ang binoto ko dito, hindi, mamaya mo na. Ang round 1 at round 2, parang ang hirap mamili kasi parang malakas si Blitzen. Pero sobrang entertaining ni John Delo. Pero may mga malalabo siyang linya na ang labo talaga eh. Pero alam mo yun, sobrang nakakatuwa siya. Nakaka-believe din kasi nadadala niya yun. So hindi ko muna iniskuran yung 1-2. Kasi magkaiba yung atake. Sa round 3, dun siya medyo lumaylay eh. Pero sobrang lakas ni Blitzen dun. So parang yun yung naging dahilan para iboto ko si Blitzen. Kasi mas nagustuhan ko yung ginagawa niya. Mas may direksyon. Maganda rin yung ginagawa ni John Delo. Pero ayun nga, parang mas pang battle rap talaga yung ginagawa ni Blitzen. Kaya siya yung binoto ko. Sorry sa mga hindi magugustuhan yung boto ko. Pero ewan ko kung mali ako. Pero yun yung ano. Yun, isa rin ako sa bumoto kay Blitzen. Kung pagbabasihan ko siya round by round, siguro parang nagkatalo sila sa pinaka-huling round, third round, which is strongest ni Blitzen. Tapos yun naman yung parang pinakalaylay na round ni John Delo. Pero syempre, props pa rin sa entertainment factor na bigay ni John Delo. For sure, maraming may entertain, maraming magugustuhan yung rounds niya pa rin. Pero syempre, tournament-wise, mas maraming categories na nahihit si Blitzen para sa akin sa pagpunto, sa, alam mo yun, kumbaga, iba kasi yung dalang entertainment na ginagawa ni John Delo dahil parang given dahil naka-built-in yung accent niya. Talagang kahit ako na-entertain ako doon. Pero yun nga, kung pagbabasihan natin siya at ang gagamitin nating mga criteria ay pang tournament, para sa akin mas pang tournament at mas pang rekta talaga yung mga atake ni Blitzen. At para sa akin yung huling round nga na parang naging deciding factor, parang hindi pa nakatulong na hindi ko nakitaan ng pinaka direksyon yung ginawa ni John Delo, bakit siya nagsuot ng guantes, bakit siya nagpalit ng flip-top staff. So parang medyo matabang yung punto na yon kaysa sa pinunto ni Blitzen. Kaya para sa akin binotok si Blitzen. Congrats pa rin kay John Delo.
Yo, Tomsis ako sa bumoto kay Jandelo. So round 1, binigay ko yung boto kay Jandelo ng konti lang. Ang problema lang dun, malalakas talaga yung suntok ni Blitzen. Ang kaso nga lang, sisimula siyang mag-stutter ng konti. So malinis yung performances ni Jandelo at pinakita niya naman na sa kanya yung round 2, binigay ko pa rin yun kay Jandelo. Kuwang-kuha niya yung kiliti ng tao at syempre yung performance niya ganun pa rin, dire-diretso pa rin. Malakas yung mga pinapakawalang suntok ni Blitzen pero nagkakaroon nga ng stutter. At sa round 3 yun na yung binigay ko kay Blitzen. Kumbaga sa malinis na performance ni Blitzen tsaka kumbaga yung mga malalakas na suntok kumbaga sa naka-reserve lahat ni Blitzen sa round 3. So para sa akin 2-1 Jandelo. Yun, bali isa ako sa mga bobong bumoto kay Jandelo dahil, hindi, seryoso. Para sa akin, pare silang magaling sa ginagawa nila eh. Pero, alam mo yun, parang epektibo lang talaga si Jandelo para sa akin. 1 and 2, malinis kay Jandelo yun, lalo na yung sa AI. Sa angulo niya sa AI, pakiramdam ko sunog na sunog si Blitzen doon. Round 3, nilabas ni Jandelo yung hindi dapat ilabas. Nag-burst siya ron, pakiramdam ko, tinulugan siya ron. At si Blitzen, ginawa niya pa rin yung dapat niyang gawin. Sa round 3, nakuha ni Blitzen yun. Pero 1 and 2, malinis para sa akin kay Jandelo. Tsaka napansin ko yung mga konting pahinto-hinto ni Blitzen. Kasi pag technical ka or bars ka, tapos pahinto-hinto ka, malaking bawas yon para sa akin. Hindi katulad ng Joker na hindi mo mapapansin kung nawawala-wala man siya or dahil nadadala niya yon. 1 and 2, Jandelo. Blitzen round 3. Yeah. Yun, habang round ni Blitzen, nag-enjoy talaga ako habang naririnig ko yung boses niya kasi parang yung binubuhay yung dugo ko para bumawi pag rounds ko na talaga yung boses niya pang battle rap. Masaya naman ako sa resulta kasi nagampanan ko yung dapat kong gampanan, napasaya ko yung crowd. Medyo kahit parang malinis naman yung performance ko eh. Mararanasan, bababaliktad ang kaganapan. Round 1, walang fat jokes at overweight angle sapagkat hindi ka naman mabigat na kalaban. Lakas talaga ni lakas talaga ni Jandelo mga agaw na momentum. Parang feel ko siguro mas sa round 3 ako mas nakabawi siguro, tapos siguro nakatulong yung rebuttals. Na hindi ko naman madalas ginagawa pero yun buti nakaabot pa tangina. Pero solid, congrats sa amin pareho. Yun, fuck, next round. Sa Tagalog, di ka ba sanay? Mga balat mo, laging sablay. Magtawag ka pa ng ibang bay. Patayin ko kayo sabay-sabay. Kulang ka pa sa hasa. Magmumukha ka na bata. Tatak mo dyan sa iyong apog. Paano to nakapasok? Walang bisa tong Bisaya pag tinaga ako sa Tagalog. Tingnan mo ka. Plano ko parang naghahanap ako sana ng mga MCs around Capiz kaso parang mahirap maghanap kaya suporta na lang ako sa mga tropa na babattle sa Iloilo. Doon na lang muna yung focus namin kasi doon mas may galaw. Sa Face First, yung parang group/label namin, mga tropa ko naglabas na ng EP, si Kan, si Mick, si Pippen. So yun, abangan nyo. Ay, check out nyo na pala kasi out na. Ako rin maglalabas din ako soon. Pinaplano lang kasi medyo mahirap isabay sa tour na. So yun. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, mga nagchat-chat na kahit hindi ko kilala, na talagang nakakapanibago kasi hindi ko akalain na na may magiging fans pala ako. Ayun, salamat sa mga sumusuporta, mga tropang pumupunta. Shoutout sa mga kapamilya ko sa Caloocan, sa probinsya, pati sa ibang bansa. Salamat sa suporta. Salamat syempre kay Boss Arik sa Rap Lines, kay Boss Reniel at sa staff. Ayun, thank you. Yeah. Congrats kay Blitzen. At yun nga, kaabang-abang yun. So yes, salamat sa lahat na nakitambay, nakinood, nakitrip. Solid na battle. Yeah. Kung di ka pa mag-subscribe ka na. Tangina.
Kita-kits tayo ulit mga pare. Pricing represent, yo. So yeah. Peace, pare. Peace.